Kumusta mga fam? Nais ko lang pong sabihin na temporary ko munang gagamitin ang channel na ito upang maisalaysay ang panibagong love story ni Hanamichi Sakuragi na pinamagatang Game of the Two Bad Hearts na isinulat naman ni Mariel C. Almoroto. Sana po ay masuportahan niyo po ito at sana ay patuloy pa rin po kayong sumuporta sa Anime Story PH. At ito nga po pala ay wala sa original na istorya ng Slam Dunk. Ito ay fanfiction lamang sa ating mahiwagang writer. At ito na po, sisimulan na natin. Let's go! Balikan muna natin ang nakaraang bahagi kung saan ay unang nag-date nga itong si Sweet at Hanamichi. Nakita kong humigpit yung hawak niya sa kutsara tsaka tinidor. Sinisikap kong pigilan ang ngiti ko. Alam kong napipiko na to. Hindi ako kinikilig, okay? So, shut the hell up and just eat. Kung ayaw mong iwan kita rito. Pagbabanta niya sa akin. Ang pikon talaga niya. Oo na, hindi na po. Sabi ko na lang. Baka tuluyan siyang mapikon at saksakin ako ng tinidor tapos umalis na lang bigla. Sayang tong pinaghanda kong dinner. Nagpatuloy kami sa pagkain. Hindi ko talaga matiis ang hindi siya pagmasdan kahit sandali. Ganito pala kapag in love, no? Pasensya naman, first time ko eh. Napatingin ako sa paligid namin. Napaka-perpekto ng scenery. Matiwasay ang kalangitan ng gabi. May mga bituin at buwan. At yung city lights naman ay nagpapadagdag ng kislap ng view. Tapos, yung mga rose petals na kinalat ni Namito at 3 ungas, pati yung ilang mga kandila na nakapalibot sa amin, ay mas lalong nagpatingkad sa ganda ng gabi. Napaka-perpektong romantic dinner. Buti naisip ko to kanina. Minadali lang to eh. Nakakahiya naman kasi kung yung first official date namin eh hindi pinag-isipan. Kaya naman kaninang nasa mall kami at nag-CR si Sweet, agad kong tinawagan si Namito at yung 3 para i-prepare to. Pinapili ko sila, tutulungan ba nila ako, plus may 500 yen sila sa akin or headbutt ang aabutan nila. So syempre, dahil mga mahilig sa panchiko ang mga 4 na ungas, ay pinili nila ang tamang desisyon. Kaya tinulungan nila ako. Masyado kasi akong na-overwhelm na sinagot ako ni Sweet. Sa pagkakataong ito, hindi na kasi yun pilit. Hindi na dahil lang sa isang pustahan. I mean, oo, hindi siya diretsong yes. At hindi pa niya diretsyang sinasabi na mahal niya ako. Pero alam ko, ramdam ko na kahit hindi pa sinasabi ni Sweet, pero feel ko talagang may something na. Hindi naman siya siguro papayag na magkabalikan kami kung wala siyang nararamdaman para sa akin, hindi ba? Bumalik ako sa katinuan nang tumayo si Sweet at naglakad sa likuran ko. Tinitingnan din niya yung paligid. May munting ngiti ang bumukas sa kanyang mga labi habang may hawak na wine. Sabi ko na nga ba't gusto niya ang view. Ang simoy ng hangin ay pinapagalaw ang kanyang buhok, kaya kailangan niya iyong ilagay sa likod ng kanyang tainga. At ito ulit, hindi ko talaga mapigilan ang sarili kong mamamanghas sa kanyang ganda. Lord, salamat sa blessings. Ipinagpala niyo ako. Pero hindi ba puro pagpapaiyak lang ng mga babae ang ginawa ko? Puro paninira lang ng relasyon. Puro kagaguhan. Bigla akong nakaramdam ng pangamba nang mapagtanto ko ang mga ginawa ko. Paano kung karmahin ako sa lahat ng mga ginawa ko dati? Paano kung biglaan lang mawala sa akin si Sweet? Napailing-iling na lang ako para burahin ang nasa isip ko. Hindi ito ang oras para isipin ang mga bagay na iyon. Kinuha ko yung cellphone ko at pumili ng isang kanta mula sa playlist ko.
Tumayo ako at lumapit sa kanya. Napatingala naman siya sa akin. Hinawakan ko ang kanyang kamay at nagsalita. "Kamahalan, maaari ba kitang maisayaw?" Wala siyang kahit anong salitang istinagot. Sa halip ay hinahawakan niya ang kamay ko at pinisil iyon. Kakaiba, hindi ito ang unang beses na hinahawakan niya ang kamay ko. Pero napapaisip pa rin ako paano iyon naging perpekto sa mga kamay ko. Nilagay ko yung mga kamay niya sa balikat ko, habang yung sa akin naman ay inilagay ko sa baywang niya. "Nasabi ko na bang kung gaano kakaganda ngayong gabing ito?" Tanong ko habang nakatitig sa malakristal niyang mga mata. "Hindi ba? Sabi ko tigilin mo ko sa mga banat mo. Paano ako magiging maganda? Ang baho-baho ko na. Ni hindi man lang ako nakapagbihis pagkatapos nating pumunta sa mall. You didn't even let me know na may ganito pala. Kaya wag mo kong Hindi ko na siya pinatapos magsalita at hinalikan ko siya. Dami niyang sinasabi. Hindi na lang kaya siya mag-thank you ano. Nginitian ko siya nang nakakaloko. Pagkatapos ko siyang halikan, saglit lang naman yun. Ginawa ko lang iyon para mapatahimik siya. "Ang ganda-ganda mo ngayong gabi, kamahalan. Iyon ang totoo. Totoong totoo." Sa oras na ito ay mas lalong pumula ang mga pisngi niya. Tapos hinampas niya ako sa dibdib. "Kainis ka." Hindi ko na napigilan yung sarili ko. Hinahawakan ko ang kanyang isang pisngi gamit ang aking kanang kamay. Imbis na kabahan ay pakiramdam ko may binubulong ang kaloob-looban ko. "I love you, sweet." Wika ko. Ang salitang iyon halos mabulunan ako. God, bakit ba mahal ko na ang babaeng ito? Maaari nang magsimula ang kunwaring pag-iibigan namin dahil sa pustahan. Pero noong mga oras na iyon ay natatakot na rin ako. Kasi palagi na siyang hinahanap ng mga mata ko. Alam ko kasing mawawala rin siya sa akin. Kaya ganun. Baka masiraan ako ng bait. At tama nga ang kutob ko. Tingnan niyo ngayon. Magwawala talaga ako kapag mawala siya ulit sa akin. Hinding-hindi ko pagsisisihan ito. Masaya ba ako? Aba, syempre naman, to the max. Nagpatuloy kami sa slow dancing. Wala siyang kahit anong salita. Sa halip, isinandal niya yung ulo niya sa dibdib ko. Mas lalo ko siyang inilapit sa akin at hinigpitan yung pagkakahawak ko sa baywang niya. Alam ko naman na hindi muna niya ako masasagot ng diretso ngayon. Ramdam ko na may pumipigil pa sa kanya. Pero hindi ko siya pipiliting magsabi. Hahayaan ko siya kung kailan niya siya handa. Pakikinggan ko siya. Sa ngayon ay sapat na ito. Sa aking hagkan, pakiramdam ko ay nasa langit ako at wala nang makakahigit pa. Hinalikan ko ang kanyang buhok. Hinihiling na sana ay mananatili sa aking mga bisig ang babaeng nakayakap sa akin ngayon. Sweetheart Lisa, point of view. Pagkatapos namin sumayaw, pinagtabi namin yung mga upuan namin at tumingin na lang sa kalangitan. Hanggang ngayon, di pa rin ako makapaniwala na maririnig ko ulit yung mga salitang yun mula sa isang tao. I love you, sweet. I love you, sweet. I love you. Paulit-ulit na naririnig ko iyan sa utak ko. Alam kong dapat kong sagutin niyon. Pero ang problema ay hindi ko pa kaya. Alam kong may nararamdaman ako sa kanya. Pero ewan ko ba, parang may kung anong pumipigil sa akin na aminin niyon. Natigil ako sa pag-iisip nang hawakan sa kuragi yung kamay ko. He entwined his fingers with mine and I can feel my heart beating so fast again. Tiningnan ko siya. Hindi naman siya nakatingin sa akin. Basta hawak lang niya yung kamay ko. Tapos nilalaro-laro. Nakatingin lang siya sa langit. And he was smiling.
Para bang kontento na siya kahit na tahimik lang kami. Since hindi siya nakatingin sa akin, I had a chance to stare at him. I have to admit, gwapo talaga siya. May basihan naman yung pagyayabang niya. Gwapo, matangkad, maskulado, at sa totoo lang, mas gumagwapo siya sa pulang buhok niya. Ang unique para sa akin. And his lips, yung mga labing yan na mahilig magnakaw ng halik. I can't help smiling as I remember that. Well, yung lips niya, pinkish and soft. Very soft. Malambot pa nga yata sa labi ko eh. Hindi kaya ako matunaw niyan? Tanong niya nung humarap siya sa... Hi mga fam! Pasensya na. Ngayon lang ulit po ako nakakapag-update. Meron lang po akong pinagdadaanan. At sa muli, Happy New Year sa inyong lahat. God